I-pressurize natin yung G-Shock natin na GA2200BB. So ito yung pressurized na gamit namin. Medyo malaki siya kaysa doon sa nauna natin video. So kailangan lang natin siyang ilos yung dalawang lock nya. Tapos angatin yan. Yan. Atin. So dito meron akong ginawang customized na sabitan para sa mga spring bar. So kailangan alisin yung strap para magkasya yung relo sa loob. So, pagkatapos, yan, ilalagay natin kung paano natin siya inalis. Press, kasi may gasket siya. Pagkatapos, yan. Atin siyang ilalak ng mabuti. So dito sa gauge, hindi nakasulat dito, hindi naka-indicate ang meters o yung bar ng ating pressurizer. So nakikita nyo lang dito ay mayroong 1, 2, 3, 4, 5, 6 or 10 to 85 numbers. So kung gusto nyo matuto kung paano mag-pressurize, pwede nyo panoodin yung unang video. Ipiniliwanag ko ang kada 1 numbers nito ay mayroong 50 meters. So ang 20 bar ay mayroong 200 meters. So every 1 numbers 1, 2, 3, 4, yung 4 iyan yung 200 meters. No? Iyan yung 20 bar na tinatawag. So lagyan natin ng hangin, dahan-dahan lang. Yan. Ito, inuuna muna yung dry test bago mag wet test. No? Dito kasi malalaman kung okay pang i-pressurize yung ating G-Shock. Kung hindi siya sasabog o mahuhulog yung glass habang nag-pressurize. So yan, medyo matigas. Pag nag-pressurize ngayon, kulang yung hangin. So yan, nasa 200 meters na siya. So 20 bars. Kailangan lang natin hintayin ng 3 to 5 minutes. So nakita nyo, nagmo-moist yung kanyang tube ng ating tube glass ng ating pressurizer. So dyan, hindi nyo pa makikita kung may moist sa loob ba yun. So usually, kailangan talaga nito is 5 minutes ang pinakamatagal para makita natin yung moist nya pagka release natin ng pressure. So ngayon nagde-demo lang tayo. Ipapakita ko sa inyo kung paano siya mag-release ng pressure. So sa pag-release ng pressure, kailangan biglaan yung pag-release ng pressure para malaman natin kung malalaglag o mababasag ba yung glass. Pag nabasag yung glass, so ibig sabihin hindi natin siya pwedeng i-pressurize o kung mahulog, no? So ngayon ang gagawin natin, mag-release tayo ng pressure. And then, yon, ganon. Kung napansin nyo, lumabas yung pressure nya, pero doon sa pinaka glass ng ating G-Shock ay walang namuong moist. So ibig sabihin, pwede na natin siyang i-wet test. So yung glass nya hindi rin nahulog o hindi nabasag, no? So ngayon ibabalik natin yung pressure na 200 meters o 20 bar. So yun, nasa 200 meters na uli siya o 20 bar. Dahan-dahan lang natin ililubog yung ating G-Shock. Yung G-Shock, makikita nyo yan, kung meron yan tagas, bumubula, no? Bubula yan kung meron siyang moist. So yung nakikita nyo yung bula na yan, ayan ay galing sa case ng ating G-Shock. Pero sa tingin ko, yung bula na yon ay nanggagaling lang talaga sa kaha. So para gusto nyo makita, iaangat uli natin. Yan. So pag angat natin yan, i-release nyo yung pressure. Makikita nyo kung nagmo-moist yung kanyang glass. Yan. So ngayon, wala naman moist yung glass. Ibabalik uli natin yung pressure. Saka natin ulit ilulubog. Tingnan nyo kung mayroon siyang
bubbles uli. So ngayon wala na nagbubbles. So ibig sabihin yung bubbles na yon, ayan, nagbabubbles uli. Yung bubbles na yon ay nanggaling sa pinaka kaha. So ngayon isusubukan natin siyang i-release ang pressure. So makikita natin kung saan magagaling lahat ng hangin. Okay? Okay? Ganun lang ka bilis mag-pressurize. So maraming salamat sa panonood.